Kaugnay ng epekto ng low pressure area sa ilang lugar sa bansa, makakausap natin si Major Ray Balido, ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. So, sir, ano po yung update from NDRRMC as of yung pinaka-latest po na update? Pinaka-latest po natin, yung nilabas natin kanina ng tanghali, itong mga bilang po ng nasawi ay 13. 34 naman yung missing at 7 yung nawawala pa. And yung bilang naman ng mga pamilyang naapektuhan, we have 26,000 families and that is equivalent to 132,000 individuals. Sir, sinasabi po ng Pag-asa kanina, yung payo nila sa mga taga-Central at Eastern Visayas at lahat ng taga-Mindanao na magsagawa raw ng preemptive evacuation. So, kumusta na po yung mga hakbang na ginagawa kaugnay dito? Well, noon pang nagbigay sila ng paunang advisory the other day, actually Thursday, Friday, at nalaman natin, binigay na rin kaagad natin itong babala na ito at panawagan sa ating mga regional and local DRRM offices na magsagawa nga ng preemptive evacuation na kanila namang isinagawa. So, dahil nga itong low pressure area ay magdudulot pa rin ng tuloy-tuloy na pag-uulan for the next 2 to 3 days, kaya sila ay nagbibigay pa rin ng paalala sa ating mga kababayan na nasa mabababang lugar na maaari pa rin abutin or maabot ng tubig baha na magsagawa pa rin ng preemptive evacuation at ito isasagawa or pangungunahan ng ating mga local DRRM offices. Are there areas, sir, na kailangan na ng forced evacuation? Yung usual pong problema na kailangan na po talagang ilikas ng pwersahan dahil nga ayaw lumikas? Itong pag-determine po ng mga lugar na kinakailangang sa pilitang ilikas ay pinapaubayan na natin sa mga LGUs dahil sila naman po talaga yung mga nakakakita dyan sa tunay na kalagayan ng kanilang mga constituents. So, and aside from that, yung panawagan pa rin ng Pag-asa na itong mga kababayan nating mangingisda at yung mga nagbabalak na maglayag or yung mga magbiyahe ay pinapaalalahanan natin at pinapayuhan na ipagpaliban na lamang muna ito para hindi or para maiwas tayo sa mga sakuna. Oo nga po, sir. So, pero baka meron naman po kayong natanggap na other information na kailangan pong maipasa sa mga LGU, katulad po ng baka meron naman po kayong areas na kailangang tutukan na landslide prone areas. Opo, yun pong mga regional centers natin ay nakatutok na dyan. Of course, yung Compostela Valley nandyan pa rin dahil tuloy-tuloy ngayong pag-uulan at maaaring lumambot na yung lupa. And then sa mga nasa mga gilid ng ilog at mabababang lugar, may mga umapaw na po katunayan. Kaya naman yung ibang lugar ay nabot na sa hanggang bubong. Yan po yung mga tinututukan ng ating mga Office of Regional Centers kasama yung mga local DRRM offices, yung mga LGUs. At this point, sir, dahil sunod-sunod ho yung kalamidad at trahedya na naranasan ng ating bansa, nagkakaproblema po ba sa ngayon para sa tulong na iaabot natin para sa mga biktima naman ngayon ulit, sir, ng bagyo? Opo, sa ngayon po ay wala pa naman po tayong na-encounter ng mga problemang ganyan, lalo na dito naman sa ibang lugar naman po itong tinatamaan ngayon or nakakaranas ng paglilikas. Hopefully, hindi na tayo magkulang. Ang problema lamang nga natin ngayon, may mga ibang lugar na isolated, pero ang sabi naman ng mga leader dyan, local leaders, ay hindi naman nila problema itong pagkain. Okay, maraming salamat po sa inyo, NDRRMC spokesperson, Major Ray Balido.